Alang-alang sa isang pangarap, hinamo niya ang sarili na magtagumpay sa isang mundong walang ibang kinikilalang kasarian kundi ang mga lalaki. At bagamat maituturing na balakid ang kinamulatang kahirapan, mas mahirap na pagsubok ang patuloy na pagmamaliit ng kanyang mga kasabayan sa pangalan at kakayahan niya. Mga kaibigan, ito ang makulay at kakaibang kwento ng isa sa mga kauna-unahang babaeng hinete sa Pilipinas, si Annalyn Reloto. Tunghayan po natin. Nagpapakamatay ka ba? Gusto mo talaga mabaldado, no? Sinabi naman sa'yo, tumigil ka na eh. O kung gusto mo, ikaw na lang magpakabayo. Ang yabang-yabang kasi, akala mo may ibubuga, wala naman. Alam mo kung anong dapat sa'yo? Magtinda ka na lang at maghugas ng plato dun sa karinderya. Eh, gusto yata tayo talunin, pare. Kahit ilang pangdasal ang gawin yan, hindi mangyayari yun. Itaga mo sa bato. Pag yun nangyari, titigil na ako sa paghihinite. Mapapapay ko dyan. Galingan mo na. Sa ilalim ng tanyag na hineteng si Jesus Guse, nagtrabaho bilang isang sota o tagapag-alaga ng mga kabayo ang ama ni Annalyn. Kaya't hindi katakatakang sa murang edad pa lang ay malaking parte na ng buhay niya ang mga kabayo. Alam mo anak, ang kabayo hayop yan. Pero lagi mong tatandaan, natatratuhin mo sila ng buong pagmamahal at pag-aaruga na tulad din na parang tao. Ha? At irirespeto mo rin sila. At sa pag-aalaga mo sa kanila, habang inaalagaan mo sila, kailangan makabuo ka ng tiwala sa kanila na katulad din ng isang kaibigan. Opo. Okay. Oh, dito ka lang ha. May kukunin lang ako doon. Huwag kang lalapit sa kabayo ha. Opo, tay. Ang cute-cute mo. Ang laki mo ng ilang mo. Sige, kain ka lang ng kain, ha? Ha? Ronnie! Mata mo, ang laki ng... Ronnie! Mo. Ron... Ay, Diyos ko! Anong ginagawa mo dyan? Ikaw sipain kanyang kabayo, ha? Hindi po. Ang bait-bait po niya eh. Anong ang bait-bait? Nasaan ang tatay mo? Ikaw naman, pinababayaan mo mag-isa tong anak mo dito? Ang layo. Eh, paano kung saktan siya ng kabayo, ha? Ang layo-layo ko naman. Ano ang layo-layo? Oy, ikaw, hindi ka na babalik dito, ha? Uuwi na tayo. Hindi po. Anong hindi po? Ang ganda po niya. Gusto ko po mag-aalaga po. Ay, hindi ka mag-aalaga ng kabayo. Hindi ka lalapit. Sa kabila ng mariing pagtutol ng ina, lalo pang napalapit ang loob ni Annalyn sa mga kabayo.
nalaman ng nanay mo ito, malilintikan tayo. Hindi po, tay. Hindi po malalaman ni nanay to. Anak, siguruhin mo lang ha. Dahil pag nagkataon, ang laking away nito. Ayoko pa naman nakikipagtalo doon sa nanay mo dahil pag bumuka ang bibig nun, daig pa ang Armalite eh. Opo, tay. Sigurado ako. Ang akala niya kasi maaga lang ako pumapasok ngayon at nag-aaral doon bago mag-umpisa ang klase namin. Pero sana anak, pagbutihin mo yung pag-aaral mo dahil hindi naman sa masama ang pagiging sota. Katunayan nga, doon ako kumukuha ng kinabubuhay natin, yung pagtustos sa pag-aaral nyo. Pero sana anak mas gugustuhin ko pa yung magtapos ka ng pag-aaral mo kaysa maging sotang katulad ko. Mahilig po ako sa kabayo, tay, pero hindi ko naman po gustong maging tagapag-alaga ng kabayo eh. Mahigi kung ganon. Ang gusto ko po sana, tay, maging isang hinete. Ano? Gusto ko po maging isang hinete. Hinete, yung sumasakay sa kabayo, nakikipagkarera, ganun ang gusto mong maging? Opo, tay, katulad ni Jesus Gusi, ang galing niya po eh. Laging panalo sa karera. Pero anak, walang babaeng hinete. Pero hindi naman po bawal, di ba? Hindi nga may katuwiran ka kaagad, ha? Matalino yung anak ko, ha? Kayo po, tay, ah. Aba, kung akong sakaling magiging unang babaeng hinete sa Pilipinas at baka sa buong mundo pa. Sa buong mundo, ha? Sana, anak, magkatotoo yung pangarap mo. Pero sana, anak, huwag mo ipapaalam sa nanay mo yan dahil pag nagkataon, alaman niyang gusto mong maging hinete ka, patay tayo. Opo, tay, hindi ko po sasabihin. Sige. Patuturuan kita ngayon. Sumakay ka na sa kabayo. Ang tigas-tigas ang ulo mo! Ayaw ka pala sa akin! Pamalo ng kabayo. Tahimik ka ha! Baka ikaw isunod ko dito! Ang tigas-tigas ang ulo mo, ha? Hindi ba ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayaw kong makikita mo nakasakay sa kabayo? Ha? Kaya pala maaga pala, alis ka na ng bahay, ha? At kapag dumarating ka naman sa karinderya, hapon na, antok-antok ka pa. Tigas ng ulo mo talaga! Anong tama na hindi kita titigilan? At ikaw naman, ha? Napaka-konsentidor mo! Ibig na magsabihan mo itong anak mo, isinasama mo pa dyan sa pagsusota mo! Ano magagawa ko yun ang hilig ng bata? Ganon! Kung hilig, pababayaan na lamang. Ganun ba? Paano kung lumaki yan? At sabihin sa'yo, gusto niya maging lasengga o kaya mag-drugs? Pababayaan mo na lamang dahil hilig niya, ganon? Ito ka na nung pinalalaki mo na naman eh. Bakit kasi hindi yung mga anak mong lalaki ang isama mo sa pagsusota mo? Kung gusto mo nila ba't hindi, okay lang naman sa akin eh, kung gusto nila. Napaka-pilosopo mong tao! Wala ka bang ambisyon dito sa anak mo? Makatapos ng pag-aaral, maging nurse, doktor, o kaya maging executive sa isang kumpanya, hindi yung pagsosota ang gagawin mo! Maging hinete ang gusto ng anak mo, hindi maging sota. Hinete? Oo! Aba, gago ka pa lang talaga no? Gusto mo ba mamatay itong anak mo? Hindi mo ba alam na napakadelikado na maging hinete? Ilan na ba dyan yung nabagong ang ulo? Ha? Yung muntik-muntikanan ng mamatay? Kaya ikaw, ha? Ang kabayo, hindi laruan. Kung gusto mo ng laruan, ibibili kita ng manika. At ang pagiging hinete, hindi para sa isang babae. Bakit yung ibang mga babae dyan? Driver ng jeep, driver ng taxi. Yung iba nga bus eh. Aba, nakita mo itong anak mo? Manang-mana sa'yo. Pilosopo na rin. Matalino eh. Anong matalino? Hoy, ikaw babae ka, ha? Tandaan mo. Nakita mo to? Ha? Hindi lamang ito ang tatama sa'yo kapag nakita kong nakasakay ka sa kabayo. Yan ang itanin mo dyan sa kukote mo! Talaga oh. Masakit ba, anak? Ano lang mo? Kaya mo yan. Anak, walang hineting umiiyak. Di ba gusto mo maging hinete? Kaya mo yan. Tiniis ni Annalyn ang mga masasakit na hambalos ng palo ng kanyang ina. At sa tulong ng kanyang ama, lihim niyang ipinagpatuloy ang pag-abot sa kanyang pangarap. Alam mo, anak, natatakot ako dito sa gagawin natin eh. Tay, ba't ka naman natatakot? Ha? Ako pa, hindi mo naman papahulog sa kabayo, no? Hindi. Ang ibig ko sabihin, natatakot ako doon sa bunganga ng nanay mo. Para tayo in-Armalite pag nabuko tayo noon. Diba?
Tolits! Ready ka na ba? Kanina pa. Nakantay na tayo sa racetrack. Sige tayo, una na kami. O, sige, ingat kayo, ha? Sige po. Okay. Ayunin kita. Ay, JB, gandang araw. Gandang araw. Mang Ronnie, Oh. gusto ba? Jesse, napadalo ka. Ay, congratulations nga pala doon sa huling pagkakapanalo mo doon sa Presidential Cup, ha? Ilang Presidential Cup stakes na bang napapanalunan mo, ha? Hindi naman. Kaya napapasalamat ako sa'yo, Mang Ronnie, dahil sa'yo, yung mga kabayo ko laging kondisyon. Kung di naman kondisyon yan, mananalo ba naman ako? Teka nga pala. Sino ba yung mga nakasalubong ko kanina? Mga hinete ba yon? Oo. Isa doon, anak ko, yung babae. Kababaeng tao, gusto maging hinete. Iniidolo ka noon. Mukha naman marunong eh. Malay mo. Baka siyang kauna-unahang babaeng maging hinete sa buong Pilipinas. Habang abala si Annalyn sa pagsasanay para maging isang hinete, isang trahedya ang nakatakdang mangyari. Alam mo, Tolits, gusto ko talaga maghinete. Alam mo, sinisip ko, baka magpanalo kaya kagaya ni JB Guse. Galing nun eh, no? Idolo ko eh. Madaling sumakay ng kabayo. Pero yung kumarera, ibang usapan na yon. Kaya nga may eskwelahan para dyan eh. Pero naniniwala naman ako na kaya mo yun. Hindi, sa totoo lang, gusto ko nga pumasok ng academy. Magkano ba tuition? 500 kada buwan. May mga babae pa doon? Sa ngayon, wala. Pero alam ko, pwede naman babae. Alam mo, nainggit nga ako sa'yo. Alam mo, nag-aaral ka doon. Parang sarap, di ba? Mahirap ba? Ang hirap. Ang hirap ng mga exercises tsaka training. Minsan nga, sumusuko na ako eh. Tingin mo ba kaya ko? Ambo, lahat naman kinakaya mo kapag gusto mo, di ba? Eh, pati nga yung nanay mo na kinakatakutan ng lahat ang bibig, eh walang magawa sa'yo. Naisip ko nga eh, pagtapos ng high school, pasok na agad ako. Ambo, ang tanong, papayagan ka ba ng nanay mo? Hindi. Eh, siya rin naman nagsabi. Ngayon, sinasabi mo, di ba? Matigas ulo ko. Inisip ko kasi, alam ko naman eh, gusto nila kaming mag-graduate ng college, lalo na ako. Pero sa sobrang dami magkakapatid, paano nila kami mapag-aaral, di ba? Tsaka isa pa, makakatulong ako lalo kapag nagsusota muna ako, tapos nag-aaral ako maghihinete. Tsaka isa pa pangarap ko yun eh. Bagay. Ate! Ate! Bakit? Nasusunog yung bahay natin! Tara! Hindi. Brad, dito ko muna ikaw bahala sa mga kabayo, ah. Andiyan yung tatay ko tsaka nanay ko! Babalik pa ako! Babalik ako! Tay! Tay! Nay! Wala na, anak. Natupok na ang bahay natin. Ito lang na, iligtas namin mo. Konti na ipunta natin, wala na anak! Babalik pa ako! Tama na!
lahat ng napundar natin sa bangko, nilagay natin sa bahay nito. Tapos nasunog pa. Paano? Paano ang pag-aaral ng mga bata? Hindi sila titigil kahit anong mangyari. Kahit mangutang tayo, gagawin natin. Isa pa, malakas naman yung karinderya ko. Makakatulong din yun. I love you, man. I love you too. Hey, Annalyn, lagay mo nga ito dyan. Nay. Ito, pera, baka makatulong sa inyo. Saan galing yan? Nakuha ko sa pagsusota. Di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na yan? Alam ko naman kung kailangan natin eh. Anak, huwag mo intindihin ang pera. Kami ng tatay mo ang bahala doon. Ang importante, ang asikasuhin mo, yung pag-aaral mo. Nay, tumigil na rin ako sa pag-aaral mula nung nasunugan tayo. Tumigil ka na? Oo, tsaka papasok na ho ako ng academy. Academy? Oo, para maging hinete, para mas mabilis akong makatulong sa inyo. Maging hinete? Ba't po inuulit yung lahat ng sinasabi ko? Eh, paano naman? Sinuway mo na naman ako eh. Kung hindi ka rin lang makikinig sa akin, eh bahala ka na't hindi na kita pakikialaman sa buhay mo. Nay, paano itong pera? Hindi ko kailangan ng pera mo. Umalis ka na dito at doon ka na sa kabayo ko. Masakit man para kay Annalyn, ay napilitan itong suwayin ng ina para maituloy ang matagal ng balak na pagpasok sa Philippine Jockey Academy. Umaasang balang araw ay magbubunga rin ng mabuti ang lahat at magiging daan ito para maiahon sa kahirapan ang pamilya. Pero hindi basta-basta ang mga pagsasanay na naghihintay kay Annalyn. Higit sa taglay niyang talento, kailangan niyang patunayan na mapapantayan niya kung hindi man mahigitan ang kakayahan ng mga lalaking hineteng kasabayan niya. Guys, I need your attention, please. I want to introduce you to somebody. This is Annalyn. It's going to be the new classmate. Now, dress up and get ready, okay? Thank you po, sir. O, Gina, dalawa na kayong babae dito. Sino kayo mas magaling sa inyo ngayon? Bakit pa kasi pinagbibigyan yung mga babaeng yan eh? Dapat dyan sa mga yan, tinitrain na lang maging asawa. Wala rin naman mapapala eh. Kung pansinin yan, galit talaga sa mga babae yan. Wala kasi gustong pumatol sa kanya. Sige na, antayin na lang kita rito. Laking pasasalamat ni Annalyn nang malaman nitong dalawa silang babae sa academy. Akala niya ay magkakaroon siya ng kakampi maliban kay Lito. Pero... Gina. Ayaw pa ba? Hirap pala talaga. Baka ikaw lang nahihirapan dahil ako hindi. Tsaka pwede ba lumayo ka sa akin? Sisira mo araw ko eh. Baka isipin pa nila kaibigan kita. Pulpol.
Annalyn! Annalyn, ano nangyari? Okay ka lang? Sir, si Annalyn. Ako na yung pagod. Ito naman, okay ka na. Yan talaga sa umpisa. Baka nabigla ka lang. Maglaba ka na lang kasi. Di ba? Maglaba ka na lang, pero sa bagay, enjoy naman ako tinitignan yung puwit mo habang nagtitraining ka eh. Hoy, Waldo. Sa susunod na basusin mo pa si Annalyn, ako makakalaban mo. Patigilin mo na kasi ang kasamang babae. Pati yan, si Gina. Patigilin mo na yan. Tama na yan. Anong problema mo sa aming mga babae, ha? Bakla ka ba? Nagpapatawa yata to eh. Anong problema ko? Ha? Ikaw. Kayong mga babae. Sinisira niyo yung imahe namin mga hinete. Pati mga pangarap namin sinisira niyo. Alam mo, hindi magkakaroon ng babaeng hinete dito sa Pilipinas. Hindi magkakaroon kailanman. Tignan natin. Tignan natin. Susuko ka rin. Tignan natin. Walang araw na hindi naging tampulan ng tukso ng kanyang mga kaklase si Annalyn dahil sa pagiging babae nito. Ngunit nagsilbi din itong hamon para lalo niyang tatagan ang sarili at patunayang pantay-pantay silang lahat sa larangan ng paghihinete. Kaya't puspusang nag-ensayo si Annalyn, hindi nagpatinag kahit gaano kahirap ang mga ito. Para sa kanyang pamilya at katuparan ng kanyang pangarap, hindi na muling nagpatinag si Annalyn sa anumang sasabihin ng kanyang mga kaklase sa academy. Okay guys, you have been training for a while. I want to see you ride a real horse. I want to know what you have learned in this academy. Now, who wants to go first? Mauna ako. All right. Bilis! Huwag mo ganyan! Balita ko, may na-aksidente raw sa academy. O, tayo si Gina, isang babae. O, ano nangyari? Yung buto niya dito sa binti, durug-durug. Mukhang hindi na makakarera yun eh. So, masama pa doon, baka hindi na raw makalakad ng diretso. Natakot nga ako eh. Anak, kung kailan patapos na yung training, saka ka ba susuko? Hindi mo sumusuko tayo. Oo, naisip ko lang na baka yung paghihinete hindi talaga para sa aming mga babae. Naniniwala ka na rin ba doon sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa'yo? Alam mo, anak, mga pababae o lalaki, yung aksidente nangyayari yan. Kailangan lang pag sasakay ka sa kabayo, ingat ka. Kung mag-alala na, hindi mangyayari sa'yo. Hindi, paano kung mangyari? Oh, saan ang pupulutin? Alam mo, anak, pag sumuko ka, lalo kang walang mararating. Di ba? Tay. Teka lang. Tay? 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 Tay?
Tahinga ka lang. Hoy, tulungan niyo kami! Tama kayo na, ano? Tulungan niyo kami! Nay! Nay! It was a mild stroke. I suggest na magpahinga muna siya ng matagal bago siya bumalik sa trabaho. May mga gamot din akong ipabibili sa inyo. Medyo may kamahalan siya pero malaki ang maitutulong nito sa paggaling niya. Thank you. Anak, dito ka muna, ha? Gagawan ko ng paraan ito. Bantayan mo tatay mo, ha? Kailangan ko na talaga kumarera para ho sa inyo. Alam kong gipit na gipit mo si nanay. Dahil sa nangyari sa ama, lalong nagpursigi si Annalyn na mapasali sa karera. Pero They won't allow you to ride the race until you get a high school diploma. It's a requirement from the Philippine Racing Commission. Kailangan ka po makatapos ng pag-aaral? Eh, paano yung matatagalan pa akong gano'n? Kailangan ko na makasakay. There is a faster way. Paano kaya yun? You get a diploma from the Department of Education, but it's a very hard test. Kahit anong hirap ng test na yun, gagawin ko yun para sa tatay ko. matapos matupok ng apoy ang kanilang bahay, ang pagkakasakit ng ama, ang pinakamalaking dagok na dumating sa buhay ni Annalyn. Kaya ganoon na lamang ang determinasyon nito na madaliin ang katuparan ng kanyang pangarap. Sinunod ni Annalyn ang payo ng kanyang mga guro sa academy at kumuha ito ng schedule para sa exams na kailangan niyang ipasa bilang requirement ng Philippine Racing Commission. Kahit hirap na hirap, pilit pinagsabay ni Annalyn ang pag-aaral at paghahanap buhay. Okay, tayo na stop. Stop writing. Pass your papers. I said stop writing. Pass your papers. Tama na yan.
ko nasagot ang lahat ng tanong doon sa exam eh. Paano yung pabumagsak ako? Paano yung tatay? Ambo, masyado ka negatibo eh. Hindi mo pa nga alam yung resulta. Eh, kinakabahan ako eh. Ako po, sulat po para kay Annalyn Reloto. Para sa'yo. Ako yun. Ako si Annalyn Reloto. Pakipirman lang po. Salamat. Ano sabi? Nakapasa ako. Congrats, Ambo! Hindi hinete na ako. Sabi, wala kang tiwala sa sarili mo. Tatay. Tulungan ko na si tatay. Ang galing mo. Sa wakas, nagbunga rin ang lahat ng pagsasakripisyo ni Annalyn. Sa kanyang pagkakapasa, nabigyan siya ng lisensya ng Philippine Racing Commission para makasakay ng kabayo. Pero hindi pa pala dito natatapos ang lahat ng pagsubok ni Annalyn dahil para sa isang baguhang katulad niya, hindi madali ang humanap ng horse owner na magtitiwala sa kanya. Sige na naman, sir. Pagbigyan niyo na ako, ipapanalo ko naman yung kabayo niyo eh. Alam mo, Annalyn, sa dami ng lalaking hinete dyan, bakit naman ikaw pa na babae ang pagkakatiwalaan ko? Isa pa, yung kapakanan ng kabayo ang iniisip ko. Paano kung maaksidente ka at mapilay ang kabayo ko? Pasensya na, pero sa iba ka na lang humingi ng pabor. Saan ba to? Uy, Ambo! Huwag ka naman mawala ng pag-asa. Marami pa namang horse owner dyan eh. Marami? Halos lahat nilapitan na natin. Halos lahat na nalikuran ako. Marami? Eh, subukan pa natin sa iba. Uy, Ambo! Tuluyan na sanang nawalan ng pag-asa si Annalyn nang biglang isang araw. Oh, gusto mo daw sumakay? JB? Diyan ka lang. Gusto ko talaga sumakay. Kaso, wala namang sumutiwala sa akin eh. Sa anong pwede kong magawa. Don't worry. Tutulungan kita. Ako bahala mag-refer sa'yo. Talaga? Kaya huwag ka na magmukmuk dyan. Sumama ka sa akin dahil wala namang hineting umiiyak eh. Sige na. Tara. Sige na, Sir Alberto. Pagbigyan mo na ako. Babae nga yan, pero magaling yan. Ang kailangan talaga niya, break lang eh. Sige, para sa'yo, Jessie. Ano ba naman yung isang talo? Sa dami naman na pinanalo mo sa akin. Salamat, Sir Albert, ha? Wala Talagang naman. kailangan lang Wala matulungan yun. natin eh. Welcome. Thank you po. O, sige. Oh, maganda ka. Sa susunod na karera, sasakay ka na. Talaga? Oh, di ba sabi ko tutulungan kita? Kaya ito na yung break mo. Pero gagalingan mo ha. Nakataya pangalan ko dito. Walang problema yun. Maraming salamat, JB. Muling nabuhayan ng loob si Annalyn sa tiwala at tulong na iniabot sa kanya ng tanyag na hineteng si Jessie Guse. Dahil sa pagkakataong ito, nabuksan ang oportunidad para tuluyan siyang makasali sa isang karera. Pero higit sa kanyang pangarap, alam ni Annalyn na kailangan niyang maipanalo ang laban para makatulong sa amang nararatay sa ospital. Tay, sa isang araw kakarera na ako.
Sana makapanood kayo. Huwag ka mag-alala, anak. Ipapalabas naman sa TV yung manonood ako, ta. Ipagdarasal kita, anak. Hindi tayo, pangako ko. Papanalo ko yung karera na yon para meron tayong pambayad dito sa ospital tsaka pambili ng mga gamot. O, anak, huwag mo na ako intindihin. Masaya na ako at natotoo yung pangarap mo. Ikaw yung kaisa-isa at kauna-unahang Pilipinang hinete. Anak, alam mo, kahit matalo ka, higit pa sa nag-champion ang pakiramdam ko. Tanda mo, walang hineting umiiyak. Ay ka na ba? Malapit na ako lumabas ito ang pakiramdam ko. Oh, parang ito. Ito ka na naman, ha? Ito ka na naman. Oo. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat. Pwede na, pwede na. Pwede na, pwede na. Nakasakay ka rin, ha? Sa bagay, ipakiusap ka ba naman ni Jessie Guse? Pero kawawa naman si Jessie. Mapapahiya lang siya sa'yo. Good luck, Ambo, ha? Galingan mo. Salamat ulit. Napanood ko ang pangyayari. Aksidente yun. Wala kang kasalanan doon, anak. Tay, sorry ah. Hindi ko na panalo yung karera eh. Hindi ko kayo matutulungan. Sa pagbayad dito sa ospital. Sa magbili ng mga gamot nyo. Sorry, tay. Sorry. Anak. Anak, huwag mo intindihin yun. Mababayaran din natin lahat yan eh. Sinanglanan na namin ng nanay mo yung lupa namin doon. Anak, ang mahalaga sa akin eh, hindi grabe yung nangyari sa'yo. Tsaka, hindi ba magkakasama pa rin tayo? Di ba, anak? Sorry, tay. Walang hinetik umiiyak. I love you.
Sinabi ko na sa'yo noon, di ba? Itigil mo na yung pagiging hinete mo. Dahil walang mangyayari. O edi ngayon ikaw na sumuko. Tama nga kayo, Nay. Anong tama? Tama kayo! Tama kayo na bayo, wala naman lahat ng oras ko, lahat ng pinaghirapan ko, na kahit kailan, hindi ako makakapanalo. Ako? Huwag mo akong pagtataasan ng boses, baka ito matikman mo sa akin, ha? Ano bang problema ninyo? Talunan na ako. Talunan ako. Masaya na kayo? Masaya na kayo, di ba? Anak, anak. Sino ba naman magiging masaya? Sino ba magiging matuwa na uuwi ang anak mong talunan? Sinong matutuwa na kahit pa suwayin ang lahat ng mga pinagbabawal mo, eh wala rin palang mararating ito? Tigilan mo na yung pangangarera mo, ha? Alam mo, may kakilala ako doon. Naghahanap ng katulong sa bahay. Servidora sa restaurant. Huwag ka mag-alala, ipapasok kita. At isa pa, hindi ba matigas yung ulo mo? Ha? Suwayin mo ko. Naintindihan mo? Anak, ni minsan hindi ko pinangarap na maging hinete ka. Dahil ang akala ko, kung mangyayari man yon, sa panaginip lang. Pero, ginawa mong totoo, anak. At sa likod mo, hindi mo alam kung gaano ang paghanga ko sa'yo. Kaya sige, ituloy mo ang pangarap mo. Mangarera ka ulit, anak. Dahil sa mga salitang binitiwan ng ina, muling nabuhay ng loob si Annalyn. At bagamat noon, ang kanyang ina ang paulit-ulit na sumasalungat sa kanyang mga pangarap, ito na ngayon ang #1 niyang tagahanga. Para sa kanyang pamilya, muling ibinangon ni Annalyn ang sarili mula sa pagkabigo at buong tapang na sumali uli sa isang karera. Oh, andyan daw ang nanay mo sa sa grandstand. Panunurin ka niya, kaya sasamahan ko mamaya. Tanda mo, anak, ingat ka. Kabayo yan. Oo, tay. At saka, anak, sa umpisa, huwag ka muna aalagwa. Sabay ka lang doon sa lead pack. Kung hindi, kakapusin yung kabayo mo sa home stretch. Opo, tay. At saka pag nakita mo na yung finish line, huwag ka na lilingon. Dapat, ang focus mo doon lang, sa finish line lang, ha? Opo, tay. Ano ba't sinasabi? Alam mo na yata lahat yan, eh. Sige na, anak, kinitay ka na yata ron, eh. Opo, tay. Nga pala, tay. Sabi naman kay nanay, panalo ko tong karera na to para sa kanya. Good luck. Makakarating.
Mapakamatay ka ba? Gusto mo talagang mabaldado, no? Sinabi naman sa'yo, tumigil ka na eh. O kung gusto mo, ikaw na lang magpakabayo. Ang yabang-yabang kasi, akala mo may ibubuga, wala naman. Alam mo kung anong dapat sa'yo? Magtinda ka na lang at maghugas ng plato dun sa karinderya. Eh, gusto yata tayo talunin, pare. Kahit ilang pangdasal ang gawin yan, hindi mangyayari yun. Itaga mo sa bato. Pag yun nangyari, titigil na ako sa paghihinete. Mapapapekto dyan. Galingan mo na. And the winner by photo finish is Shape of the Wind, written by Annalyn Reloto. Annalyn, ano ba naman yan? At ikaw nahilig sa kabayo. Ganong kabata ka pala? Nung nalaman mong in love ka sa kabayo. 14 years old po. Paano ka napalapit sa mga kabayo? Papa ko po, dati po siyang nag-aalaga ng kabayo. Okay. Tapos po tumutulong-tulong po ako sa kanya. Oo. Hanggang sa nakahiligan ko pong sumakay ng kabayo. Yung hilig mo ba yung sasakay ka lang ng kabayo o mahal mo yung kabayo? Talaga pong... Malapit ka sa kabayo? Opo. Paano mo nasasabi na mahal mo yung kabayo? Umaga po hanggang gabi po. Nandun lang po ako sa kanya. Meron ka bang isang kabayo na talagang malapit sa puso mo? Si Yesagan Babes pa. Ba't naman si Hesagan Babes ang iyong naibig na kabayo at hindi yung ibang kabayo doon? Siya po kasi yung pinagkatiwala po sa akin ng may-ari na pinanalo ko po siya. Ano ba dapat mas magaling? Yung kabayo o yung hinete?
Parehas po eh. May kabayo po ako kasing mahirap pong patakbuhin talaga eh. O isa hinete naman, may hinete naman madali ring mag-train, ganun ba? Opo. Ikaw, gaano katagal ka nag-train? 5 years po ako sa academy. Ano sa tingin mo yung tatlong pinakamahalagang katangian ng isang magaling na hinete? Lakas po ng loob. Lakas ng loob. Kailangan may disiplina po sa sarili. Bakit? Kasi po kailangan po maintain yung katawan po. Malaki bang kita dyan sa hanap buhay na yan at gustong-gusto mo? Madali po kasi kumita dito. First prize po, 15,000 po. Sa second po, nasa 6,000 po. Sa third po, kulang 4,000. Fourth po, nasa 1,000 plus. Eh kung kulelat, kung wala ka, hindi Wala ka po. nanalo. Hindi magandang kumita dyan. 500 po, pagka yung walang panalo. Ay, bibigyan. ganun. Opo. Ilan na napapanalo mo? Marami ka naman pera? 26 po. Opo. Ano ang feeling nung una ka nanalo? Masaya po. Hindi mo ba inakalang mananalo ka? Inaasahan ko din po siya. Annalyn, anong mga aral ang mapupulot ng ating mga televiewers mula sa buhay mo bilang isang hinete? Yung sakripisyo po, tsaka yung pagtsitsaga ko po. Kakadama ka rin ba ng pagmamahal sa kabayo? Opo. Meron ba? Paano niya pinapakita? Inaamo ko po yung kabayo para maging maamo po sa akin. Annalyn, maraming salamat ha. At pinahintulutan mo gamitin namin ang kwento mo para makilala naman namin ang isang hineteng babae. Opo. At mapulutan din ang aral ng ating mga televiewers. Thank you very much. Maraming salamat po, Tita Mel. Maraming salamat po sa magpakailanman. Pati po sa GMA Kapuso. Papasalamat po ako sa mga nagtitiwala po sa akin na Horse Owner. Pati po kay Sir Tito Desos na tumulong sa akin na makapasok sa academy. Tsaka po kay Jessie Guse. Pati po sa pamilya ko. Bagamat maraming beses na pinanghinaan ang loob, ni minsan, hindi isinuko ni Annalyn ang pangarap niyang maging hinete. At bagamat sa simula ay kinailangan niyang suwayin ang ina para ipaglaban ang ambisyong ito, sa huli, pagmamahal at suporta pa rin ng pamilya ang nagsilbing pangunahing inspirasyon upang magtagumpay siya at lalo pang pagbutihin ang karerang napili niyang tahakin. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawitin ko. Sana ay pakinggan, tayo ay walang hanggan. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.